Inirereklamo ng isang residente ang umano'y hindi patas na pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Uwan sa Dinapigue, Isabela. Ayon kay Ginoong Ricardo Addo Cortez Pagirigan, isa sa mga nasalanta ng bagyo, sinabi niya na nasira ang kanilang bahay sa tabing dagat nang manalasa ang bagyong Uwan at natabunan ito ng buhangin. Anya, dumulog sila sa Bombo Radyo Kawayan upang malaman kung ano ba talaga ang proseso na ginagawang validation ng MSWD para sa mga nasiraan ng bahay. Dagdag pa niya, isa lamang siya sa iilan pang nagrereklamo dahil umano sa hindi patas na validation at dahil hindi sila nabigyan ng ayuda. Hinain niya sa DSWD Region 2 na sana ay imbestigahan ang proseso dahil para sa kanya ay hindi nasunod ang tamang proseso ng validation, lalo't mayroon sila umunong video footage kung saan makikitang nilamon ng dagat ang kanilang mga bahay. Batay sa MSWD Dinapigue, sila ang naglista at nag-validate sa mga bahay na napinsala na partially at totally damaged. Inahayag din anya ng mismong barangay na naipasa nila ang listahan ng mga pangalan sa MSWD. Subalit ipinagtaka nila kung bakit ang mga pangalang kanilang na-census ay na hindi napabilang sa mga nakatanggap ng ayuda at natanggal pa sa listahan. Ngayon ay nais nilang ipaliwanag ng DSWD kung bakit hindi sila napabilang at kung bakit hindi sila nakapasok sa sinasabing criteria, gayong ang barangay mismo ang nagsumite ng listahan sa MSWD. Kwento ni Ginoong Pagirigan, itong unang pagkakataon na nakaranas sila ng mataas na daluyong na lumampas pa sa seawall at humampas sa mga kabahayan kaya wala silang naisalbang gamit. Ganitong bahagi ng pahayag ni Ginoong Ricardo Addo Cortez Pagirigan. Kumbaga po dito sa mga bahay ng mga masira, marami pong nagreklamo sa kanila. Yan po yung isa namin gustong malaman kung bakit hindi po nila sinunod yung tamang proseso po na dapat ay lahat po sana ng masiraan ng bahay dito sa lugar namin. Unang-una po kami ay mabigyan din po sana ng pantay patas po na validation. Para po kung sa ganun, ay maintindihan namin kung bakit hindi nila kami sinama doon sa mga ayuda na binibigay po ng gobyerno. Nagpaliwanag naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 kaugnay sa umano'y hindi natanggap na ayuda ng ilang nasiraan ng bahay dahil sa pananalasa ng bagyong Uwan. Ayon kay Regional Director Lucia Alan, ang tinutukoy na ayuda ay ang Emergency Cash Transfer o ECT kung saan iilang probinsya at munisipyo lamang ang nakatatanggap at tanging mga most devastated o pinaka-naapektadong lugar ang nakasali. Batay sa datos ng MSWD, katuwang ng LGU ang siyang nagsasagawa ng validation sa barangay level at ang ulat na kanilang isusumite ay ipinapasa sa main office bago ilabas ang kaukulang pondo. Pinapayuhan naman ng mga nagrereklamo na isumite na lamang ang kanilang pangalan upang muling ma-validate ng LGU. Ganitong bahagi ng pahayag ni Regional Director Lucia Alan. Cash transfer ay kasama po natin ang LGU dito. Sila po yung nagbibigay po ng nagva-validate hanggang sa barangay level at yun po yung basihan natin kung sakali mang may pondo na binababa po, ayun po yung bibigyan pa natin ng financial assistance. At kung sakali man na may mga concerns na ay makipag-ugnayan tayo sa local social welfare and development office para tingnan po kung talagang legitimate na makakatanggap ng tulong or kung talagang legitimate naman ay titignan po natin